Kahon-kahong SIM cards mula sa Pilipinas at ibang bansa ang kabilang sa mga nasabat sa niraid na Pogo umano sa Parañaque. Mahigit 450 arestado roon, kabilang ang halos 150 dayuhan. Balitang hatid ni Salima Refran. Bit-bit ang warrant of arrest para sa isang Chinese fugitive. Pinasok ng pinagsanib na puwersa ng PNP-CIDG, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Immigration, DOJ Office of Cybercrime at PAOK ang tatlong palapag ng isang gusali sa Bay Area ng Parañaque City. Ang target, bahagi rin daw ng operasyon ng iligal na Pogo, kaya nagpatupad na rin ng mission order ang BI. 146 na mga dayuhan na karamihan ay mga Chinese ang naaresto. Kasama na ang lalaking may warrant para sa fraud. 307 naman ang mga Pilipino. Isa ito doon sa mga work area dito nga sa Sinalakay na Pogo sa Parañaque City. At bukod doon sa hile-hilera mga computer, makikita ninyong sandamakmak yung kanilang mga cellphones. Bukod pa dyan, kahon-kahon pa nga yung kanilang mga SIM cards. Ang lahat ng ito ipoproseso ng mga otoridad oras na makakuha na sila ng kaukulang mga warrant. Hindi lang pang Pilipinas ang pre-registered SIM card sa nasamsam. Meron din mula sa ibang bansa. Bawat floor iba yung ibang scam. Sa 5th floor and 7th floor, stock investment scam to. Pero ang pinagkaiba is dito sa 7th floor, may spamming na nagaganap using a Hong Kong mobile. Sa 6th floor, it's an online betting scam. Ang particularly target nila is Indian. Sa 6th floor, Filipino employees. May nakita ring scripts sa mga computer na ginagamit sa panluloko. Meron silang task scam, love scam, at saka yung pinatawag nating Indian sports betting scam. 2 taon na sila nag-ooperate and they never stop. Galing daw sila sa may Asiana, nung medyo uminit daw doon, lumipat sila dito. Minsan na raw na-raid ang pogong ito kaya napasara ng isyuhan ng closure order. Sa kabila niyan at sa pinatupad na pogo ban, nagpatuloy pa rin ang operasyon nito sa ibang pangalan. May mga nakitang business license mula sa LGU at barangay permit. Dapat kasi before they issue yung mga permits nila like yung sa barangay and then yung sa City Hall, dapat they do yung talagang religious inspection of the establishment. Kailangan check nila kung ang permit nila is entertainment, are they really indulging yung kumpanya nila o yung sa entertainment o baka naman scamming yan kagaya nangyayari rito. Aalamin ang immigration status ng lahat ng dayuhan, lalo't kanselado na ang lahat ng work visa ng mga pogo worker. Ang mga Pilipino isa sa ilalim rin sa questioning. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News.